Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe sa aking YouTube at di pa nakapollow sa aking Facebook page, ayun, mag-subscribe at pakipollow na rin sa aking YouTube at Facebook page. So for today's vlog mga buddy, ay gagawa tayo ng ating DIY, do it yourself na super fertilizer sa ating urban gardening. So, yung ating sa nakaraang vlog ko ay nagtanim tayo ng talong gamit lang yung sako. So, gagawa tayo doon ng kanyang super fertilizer na organic. So, ang ating gagamiting mga materials sa ating organic buddy ay itong Madre Cacao. Kung hindi ako nagkakamali buddy, itong Madre Cacao sa Tagalog ay Cacahuate leaves. So, marami ganito yung kanyang itsura buddy. So, karaniwan itong ginagamit buddy, yung kanyang mga trunks, so, kung katawan, no? Pangposte. So, pangposte sa mga farm at gawing bakod. Lambat buddy, pang depensa sa mga hayop na pumasok sa mga farm. Oh, ito yung maganda buddy kasi kapag ay pinosti mo to, mabubuhay ito, hindi ito mabubulok. So, recommended ito buddy sa mga buddy ko na nagtitipid ng bakod. So, meron akong video dyan na paggawa ng bakod gamit yung cyclone wire. At saka buddy, huwag nyo rin kalimutan na itong mga dahon ng saging. So, napaka-importante nito buddy na isali natin ito sa ating super fertilizer. So, yung malunggay, yung super fertilizer isali ito kasi rich in potassium ang mga saging. So, yung ating mga tanim na mga talong ay nangangailangan din yan ng potassium. Mas maganda ba na mas maliit pa siya ay nakakuha na siya ng mga potassium kasi needed niya yan pag nagbunga na. At saka itong mga alugbati ba so rich in microminerals yan. So ito yung ating mga main sagol-sagol yan ba So ang ating talagang pinaka main na nutrients na kukuha tayo ay itong malunggay. So ito ba malunggay. So siguro ay familiar na tayo lahat, ito ay superfoods. So napakarami nitong mga nutrients na pwede natin makuha. So pwede na din natin itong i-consume pang sabaw. So napakaganda nito ba So sa mga din sa farm, so karaniwan nilang ginagamit ito pang ipakain sa mga vermicast. So kapag ay nakain nito sa mga vermicast ito, so yung kanilang mga dumi, yun yung pinag-abono. So napakaganda doon kasi kompleto na yan sa NPK, nitrogen, potassium, phosphorus. So napakaganda. So at saka i-apply mo sa iyong mga tanim, so swak at organic fertilizer na rin. So ito yung ating panghimagas sa ating mga pananim. Super fertilizer, malunggay. So marami kaming mga tanim dito way back 2 years ago. So nagtanim kami para na din sa pangonsumo namin kasi healthy din ito sa atin, healthy din ito. So mayroon nga akong nakita sa vlog na isang vlogger na ginagamit niya ito, kaya atin itong subukan kasi sabi niya nga urban gardener din siya na mas maganda itong ano bang tawag nito, itong malunggay sa mga tanim. So atin itong subukan sa ating tanim na mga talong kung okay ba. So atin lang dagdagan ng mga konting mga cacahuate leaves para lalo pa siyang gumanda. Ayan buddy, ang gagamitin natin yan pang bulok buddy is tubig lang. So wala man tayong mga vermiculture dito, yung mga African night crawler. So yung lang tubig at saka ipangdilig lang natin yung mga abono. So yan buddy, atin itong putulin itong malunggay. So don't worry buddy, mas maganda yan kapag pinutol mo kasi time after time mag-sprout yan. So mas lalo yung dadami kapag ay pinutol mo. So tingnan nyo buddy, napakaraming malunggay. Ang atin lang kukunin dyan buddy ay itong mga dahon. So ito lang itong mga dahon ang ating kukunin, hindi natin need itong kanyang sanga kasi hindi yan mabubulok ng madali. So tagalan pa dyan tayo dyan. So kung meron naman kayong mga shredder, machine shredder, pwede naman yung isali mo, pero wala. So ito lang yung ating kukunin, ang kanyang mga dahon. So atin itong gamitin para sa ating DIY na super fertilizer.
So, sasali na lang natin itong mga bulaklak niya kasi maganda naman ito. So, ito yung aming main dish sa ating mga tanim. Kasi nga ngayon ba sa amin ay napakainit. So, need talaga ng mga farmers na mag-adapt sa mga technology ng organic technology. Katulad nito kasi kapag ay ganito, meron nga kayong available na tubig tsaka kung mag-apply kayo ng mga inorganic fertilizer, so may side effect yan sa iyong mga tanim. So ganito ba yung mga organic, so wala itong side effect. At saka hindi rin ito madaling masunog kasi malamig ito sa palay. Hindi katulad ng mga inorganic na fertilizer, mga urea, mga abono, na kapag naarawan yan ay maapektuhan talaga ang iyong mga pananim. So ito, ang ating gagamitin lang ang super fertilizer na malunggay. So napaganda ito, recommended talaga ito buddy. So ayan, ito lang yung ating gagamitin at saka isok natin ito ng tubig. Umulan ito mga around 22 days siguro. 24 hours o 2 days. Mas maganda ba matagal pa. Pang mga ilang mga araw pa yung pagbubulok mo para swak talaga yung ganyang So, the more time na nakababad ito the more nutrients na makukuha mo. So, yan yung kagandahan dito sa organic na fertilizer. So, ibabad mo lang yan sa tubig at ang recommended talaga nito 1 week mo binabad sa tubig. Pero mabaho na yun sinubukan nga namin, mabaho talaga siya pero mas maganda siya sa iyong pananim. So, okay naman So, mga day 2, after 2 days lang namin ito ginamit, no? So, napaganda naman yung resulta. So, iba-vlog ko yung result nito pagkalipas ng mga ilang buwan kasi hindi naman yan agad-agad makita yung resulta. Kasi ito ay organic fertilizer. Yung resulta niya is hindi gaano drastically makita. So, time after time ba yan? Hindi kagaya ng mga fertilizer na nakikita nabibili natin sa palengke, sa ating mga agribed na once nag-apply ka, so mga ilang days lang makita mo na yung result. So hindi ganyan yung organic. So mayroong pagpalipasin pa talaga ng mga ilang araw para makita natin yung resulta. So ayan lagyan natin ito ng tubig. So itong tubig ang nagpabulok sa ating mga tanim na ito. So atin itong isok lahat para magkakuha tayo ng mga nutrients. So sa iba kung meron naman kayong mga yung tinatawag na African night crawler, yung vermicast, yan yung mga uod. So, napaganda yun kasi hindi ka na gagamit ng tubig. So yun na yung mag-decompose sa mga ganyan. Yung mga decomposer yun yung kanyang mga dumi yan yung nagsisilbing fertilizer niya. Napaganda yan isa yun sa pinakamaganda na organic fertilizer na alam ko. Yun yung isa sa, pero dito sa amin hindi ko alam kung meron bang nagbebenta ng African night crawler. So kung meron man ay bibili tayo at gagawa tayo ng kanyang housing. Kasi meron yung housing mga kulungan para hindi siya makalayas pa. So mag-ano ka lang, lagyan mo lang yung pagkain katulad ng ganyan or mga dayami, mga latang saging, ganyan, kahit basta malata lang siya, hindi lang siya plastic, pwede na ipakain sa ating mga sa ating mga uod. So dito tubig lang namin ginamit kasi wala nga kaming mga African night crawler, yung vermicast. So okay lang naman ito mas maganda ito kasi haom ito sa ating panahon, mainit. So kung ganito yan nabubulok na siya kita nyo naman. So nag-action na siya ng bulok. So parang nangangasim na siya, yung baho niya parang suka. So yan maganda yan sign na yan na pwede na natin siguro itong i-apply. So kapag ay nag-apply na tayo dito paniguraduhin nyo lang na buntag or hapon, yung hindi masyadong mainit kasi hindi yun maganda sa yung mga palay kapag ay mga tanim na mga gulay kapag ay nag-delay kayo ng mainit.
mapasmo sila buddy. So kung sa tao pa yon masubawan, may lantan. So, mas maganda buddy, magdilig kayo umaga sa yos buntag, umaga or sa hapon. So yan buddy, atin na itong diligan. Nah, tubang naman yun, Jal. Na dance lah, dance. So yan buddy, sinimulan ko ng lagyan ng abono, super fertilizer itong ating mga tanim na mga talong. So don't worry buddy nga kapag na-overdose ito, okay lang ito kasi organic naman ito. Walang overdose yung mga organic buddy. Mas maganda nga, mas marami, mas maganda buddy. So yan buddy, sa isang talong, so isang kabo lang yung ating ilagay. So para ba-budget din natin ito buddy, kasi kapag ay hindi ito ma-budget buddy ay kulang, so hindi yun maganda. Yung iba ay hindi mabunuhan, so mas maganda uniform lahat yung ating nilagay na fertilizer. So ayan buddy, atin itong lagyan lahat ito buddy para makita nyo kung paano maglagay. So ang paglagay niyan buddy ay yung hindi okay lang na mabasa yung mga talong, hindi kagaya sa organic, inorganic na mga pataba, mga fertilizer na kinailangan mo pang i-distansya sa halaman. So dito buddy ay pwede mo lang i-direkta, so wala naman yang problema, no case naman yan buddy, kasi yan, organic yung ating nilagay. So nabaganda yan buddy. So mga ilang weeks siguro, 2 to 3 weeks, so makikita na natin yung kanyang improvements. So hindi man gaano ito kabilis, makikita natin hindi kagaya sa mga inorganic na mga pataba, mga commercial, nga agad-agad makikita mo pagka pagkaraan ng mga ilan lang mga araw. So dito ay gradually siya, makikita naman mo yung diferensya. So ayun buddy, atin tong tapusin para matapos na tayo dito. So ayun, iba ko lang yung mga angle sa camera mga buddy, basta apply ng abono. So ganito talaga mag-farming buddy, mas pinili ko na mag-farming sa pagtrabaho. So ako nga pala buddy ay graduate ako ng education at pasado din ako sa civil service. So plano kong mag-apply ngayong taon ng fire officer. So hindi ako nag-continue kasi nakita ko na yung puso ko ay nandito talaga sa farming. So para sa akin buddy, mas mas na-enjoy ko ang buhay na magpa-farming compared sa mag-apply ng trabaho. So hawak ko pa yung oras ko, malapit pa ako sa aking pamilya, so walang amo. Yan yung kagandahan. So kahit ay mainit buddy, so kakayanin para laban lang para sa pamilya buddy. So ayan, nag-abono tayo buddy. Ito lang yung ating wala nga tayong helper dito, tayo lang, so makatipid tayo sa panggastos. So ganyan buddy, kapag ay garden kayo, so kinahanglan talaga, need talaga na kayo ay hands on. So hindi rin kayo palaging nakadepende sa inyong tauhan, need nyo pa rin mag hands on para malaman nyo yung mga kalakaran sa inyong farm. Kasi kapag ayasa mo lang lahat yan sa iyong mga tao, so pwede kang lukuhin dyan. So mas maganda buddy, tulong-tulong lang, hands on talaga para mag-success ang iyong business. Kahit anong business buddy, basta mag hands on kayo ay uunlad talaga yan. So dito sa akin buddy, yung pagpa-farming, ito lang talaga yung aking hobby. Ayan, marami ito buddy, nasa 120 kasako ito talong. So atin itong tapusin buddy. Ayan, mabigat niya buddy, mga nasa 15 kilos yung isang balde. Ayun. So ito buddy, ating mga tanim. So ang variety nga pala nito buddy is Calixto F1.
So meron niyang ano dito, kadtong na ay sobra sa atin tinanim doon sa farm. So merong sobra na isang tray. So di tinanim na dito. Kasi sayang naman kapag itatapon lang natin. So itanim natin sa sako. Ayan, ganyan lang buddy. Ito yung tinatawag na urban gardening. So ayan o mga buddy natin na magkina nasa urban, nasa syudad, cities. So kung wala kayong mga lupa na pwede nyong pagtamnan, so no excuses na. So ganito yung gawin nyo. So tutubo naman yung mga alaman nyo, mga tanim. So maganda yung tubo. So need nyo rin na kumuha ng mga tatabang lupa at saka yung mga substrates kagaya ng mga latang dagami, mga vermicast, ganyan, kukupit, panghalo sa lupa. So huwag nyo rin kalimutan yung lupa mga buddy. Ayan, konti na yung natira sa ating sa ating pananim, ating fertilizer. So ayan, nag-green na siya buddy, green. Ayan, napakaganda niya ni abono sa mga tanim buddy. Yan yung kagandahan kapag tayo'y tayo'y gawa ng bang tawag nito, malunggay sukid with water. Ayan, napakagandang pataba ito buddy sa ating mga pananim. So ganyan buddy, kapag naubos na yan, huwag nilang iyong itapon. So pwede niya na dagdagan ng tubig para sa susunod na pwede pa niyong magamit. Kasi sayang naman yan buddy kapag natapon nyo na. So time after time mabubulok yan buddy. So mas maganda pa yung magiging resulta dyan. So ayan buddy, tumubo na yung ating mga tanim. Ayun, ganyan lang mag-dilig buddy. So pwede nang idirekta mo yan sa yung mga tanim, hindi yan mamamatay kasi organic yan, fresh from the farm. So ayan buddy, tapos na natin itong diniligan, atin itong inabunuan, tapos na. So napakagandang ating pagmasdan ng ating ginawa. So ito yung urban gardening. So sa mga buddy ko dyan na nagpaplano na gumawa ng ganito, so pwede nyo iting subukan at gayahin. Ayun, ganyan lang buddy, napakasimple. So hindi tayo mag-apply ng mga inorganic fertilizer. Subukan muna natin itong organic para malaman natin yung kanyang resulta. So ayun buddy, so salamat sa inyong panonood. So ayun, malapit na tayo mag 2K subscribers. So wag kayong mag-skip sa mga ads sa lumalabas sa aking video. Salamat talaga buddy sa inyong mga suporta. So ayun, hindi ko kayo maisa-isa lahat. So salamat talaga sa inyo buddy. So ayun, bye bye. God bless. Amping kayo sa inyong mga ingat kayo sa inyong mga life dyan buddy. See you in the next video. Bye bye sa inyo mga buddy. Happy farming.